to experience every day. Siya Gobernadorio Matthew Marcos Manoto. Narima Pasko ken nagasat abaro at awin. Dahito nakablaw ket manipod kini Governor Matthew Marcos Manoto ket Provincial Government of Ilocos Norte. Aksyon! Radyo! Naragsak ka Paskua, kablaaw kada kayo. Idi si JC Action Radio, numero 1. Manipod Sunshine City, lawag itik usek di syudad. Ikablaaw may tinabara, Merry Christmas. Di mabubus panagyaman nit panarabayo. Di kang tumakasupa pagpamatagyo. Tatang nanang lolo lola, manong manang. Ay di kay kung mamakumpuma amang taptapaya. Idi si JC Action Radio, inggat inggana. Naragsak apas kwayo as ang apada. Naragsak ka Paskwa, kablaaw kada kayo. Iti si JC Action Radio, numero 1. Tilain kamay karipon no para serbi. Naragsak, naragsak ka Paskwayo. Naggapo, hindi si JC Action Radio. Padaanan na po di programa tayo, si Kagam Tilenteg, with Attorney El Reneo Kid Castro. Oras teon, alas 2:06. Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Doc Herbal Coffee 9-in-1, ang dating herbal coffee, pinabisa, pinalakas, pinasarap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO James, certified, maker picture of ni Atty. world-class quality Pride detergent. Sika Ken Tilinteg. Saan a biktima ti panagbalin nga ignorante itilinteg? Amwen ti kalintegan ditoy. DCJC Action Radio iti Sika Ken Tilinteg. Gaputa awan may laksid iti kawanam mo. Sika Ken Tilinteg. Iti kada Domingo alas 2 aging kay alas 3 ti malem. May sanga oras apan nakailawlawag dagiti linteg ken kalintegan babaen kariti legal experts. Sika Ken Tilinteg. Sumangbay manem ti programa tayo, si Kagam Tilenteg, with our professor and lecturer ti programa, Attorney El Reneo Kid Ruiz Castro. May isang law professor ti Criminal Justice Education iti Northwestern University, ken account officer ti Development Bank of the Philippines. Iti neto yung malem na kagailyam na panakidanom ti programa tayo. Ket may ipangpangrunang intay na kamapin na may panggep iti labor laws under our labor code, particularly roll on holidays, holiday pay, and 13-month pay. May panggepmet ito susweldo na ito eh. Ngayon tayo mapagsasarita na po iti na ito yung malem na no kabe at ati holiday ket sumrek ka ngagtrabaho when at the holiday ket adda iti trabaho iti opisina kasunong nga tapo iti maited nga salary. When no obligado tay kami nga sumrek iti trabaho no adda po iti declared holiday, most especially by Malacanang, dahiti declared holidays, regular holidays tayo apo. Kaya't no kayat tayong agtrabaho, mabalin ka diti work from home, mabalin ka diya pong sumrek tayo mapanagtrabaho oray no Sabado, tapno lang kayat tayo pong madam ti extra pay. Anya da kari dagiti kang runam tatang pagalagadan, may basar ti labor laws and labor code of the Philippines, may panggiba po iti roll on holidays and holiday pay. Agdoble ka din ti isweldo tayo. When no
dadumapay. Amin na po iti dito malem, dakamatem tayo iti dito yung programa. Tapos tapos at mamam dagiti amin nga trabador iti mambeneg ti gobyerno wenno iti pribada nga sektor. Siguro ket iti pribada nga sektor ti may pangruna because labor laws involving loss of the land agtrabaho man ti beneg ti gobyerno wenno iti pribada nga sektor. Kakilyam na deti ang programa po ket mangmoinggan nyo via Facebook ken kastamiten live streaming mangmoinggan nyo pa po kanito'y programa when dito'y dumadumang account ni Attorney El Reneo Ruiz Kid Ruiz Castro iti messenger account na when no iti dito Messenger, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok via El Reneo Kid Ruiz Castro. Kuna na po, mainggan nyo amin dito or mabuyo dito yung programa tiyo. Babayan ka dito nga social media platforms ni Attorney El Reneo Kid Castro. Ngarod kakilyan kumablaw kami iti terong lubong itinagam ni Station Manager Attorney Nick Malasig, the engineers Japson Doldolao ken Ninyo Kim Ascueta manipor iti technical control. To'y kaaksyon nyo nga timon deti programa ni Aksyon Rolando C. Mga awis ka na kaya po nga no dadamit dito'y kayat yung ipadanon nga problema ket kayat yo apo nga may italam na babayan iti paglimtigan tayo ket babalin niya po nga nalijain dagat gayam ni Darrell sumarong angkor ma'am tayo apo ket amin dito ay agbalim nga ramen iti programa tayo iti panakidano na iti yung malem na iti Domingo alas 2:12 padaanin nyo na po iti interaction portion ti programa tayo ngayon tayo pangilawlawagan babayan ti may sa abogado in the person of Attorney El Reneo Kid Ruiz Castro kalpasam diti palagip tayo manipod technical studio. Sika Ken Tilinteg. Aksyon! Radyo! Magandang araw mga kaibigan. Ako si Celeste Sanchano, 29 years old at taga Bangged, Abra. Sa kasalukuyay isa akong medical staff. Bilang isang patient caregiver, madalas akong puyat, pagod at stress sa trabaho. Bilang resulta nito, halos mapabayaan ko na ang aking sarili. Nalilipasan ng gutom at nawawala na ng oras sa aking asawa. Laking pasalamat ko sa nagrekomenda ng paggamit ng mga iCare products. Kalakip ang kanilang iCare Supreme Coffee, iCare Capsule at lalo't higit ang kanilang Enjoy Capsule. Sa tuloy-tuloy na paggamit ko ng mga produkto ni iCare, nakita ko ang magandang epekto nito sa aking pangangatawan. Mas nagkaroon ako ng lakas, hindi lang sa trabaho kundi pati na rin sa aking asawa. Kaya't salamat iCare sa kumpletos ricados at epektibong produkto na hatid ninyo. Manipot, iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Kasta no Smart iti Dishwashing Paste. At a double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko ta! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Mineral sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternativo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan.
Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Lawag City, matatagpuan sa General Segundo Avenue, Barangay 13, Bacara Road, National Road, in front Macdo, Bacara Road. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Chance mo manalo ng 1 million pesos sa NBC Milyones, NBC Milyones. Chance mo manalo ng 1 million pesos sa NBC Milyones, NBC Milyones. Makatapos ang 10 linggo ng paghulog ng mga entries, libu-libong piso na ang naipamigay nationwide sa mga weekly draws. Iisa na lamang ang ating inihintay. Sino ang susunod nating milyonaryo sa MBC Milyones? Mapapanood live sa DZRH News Television ngayong December 28, Miyerkules, alas 2:30 ng hapon. MBC Milyones. Brought to you by Pride Detergent, Unique Toothpaste, Smart Dishwashing, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Charm Fabcon, White Rose Papaya Soap, Guard Anti-Dandruff Shampoo with Conditioner, San Miguel Pale Pilsen, and Cobra Energy Drink. Drink responsibly. Promo period is on October 1 to December 15, 2023. Per DTI Fairtrade permit number FTEB 176040 series of 2023. Sika Ken Tilinteg. Okay, apantay na po kini Atty. El Rene Kid Castro, tap tinikas ta po ket intay manem talantanen ti sabali pa parang dahiti na isagana pong issue itiriatoy nga malem na para ti sabali pa nga parang detoy programa tiyo. Ngem kasangwanan na po ngentay idanon na detoy panaginumantay maning kenkwana ket kay tumeda po nga kablaawan ti Merry Christmas na baybay anti apo na naliplipatan tayo apo detoy pakablaaw ken ni Mr. Graciano Lucas nga iso apo ti lolo ni Maui Gabriel nga estudyante apo ni Atty. Castro ay ti Northwestern University ti panagkablaw na po iti December 17 na anting orod nga na dakdakamat tetoy. Mr. Graciano Lucas, happy birthday po, belated from Maui Gabriel, the Northwestern University. Okay, tawagan tayo na po ni Atty. Castro at nilikas tayo at maintayo manin dakamapin dito'y mapagsasarita na po itideto'y nga malem na alas 2:18 kakailyan para iti programa tayo nga aksyon na radio firing line na aksyon na radio sikaken na itilenteg and as usual makakadkadwati apo ni Atty. El Rene Kid Castro ijay Marcos Ilocos Norte as a law practitioner and at the same time account officer the Development Bank of the Philippines iti deto'y nga malim. Hello? Yes, attorney, good afternoon. Good afternoon, attorney, good afternoon. Hello? Hello, attorney. Good afternoon. Hi, yes, sir. Good afternoon, sir. And it's a rare opportunity for us today to tapno discuss tayo po may panggap pa iti labor laws nga naa daw iti Labor Code of the Philippines may panggap pa iti
benepisyo dagiti agtrabaho iti beneg ti gobyerno ken ti pribada nga sektor aglalalo kadagiti agtrabaho during holidays nga indeklarar iti gobyerno. Abogado, good afternoon. Merry Christmas in advance. Yes sir. Merry Christmas mood sir in advance. Ken kastamit din dagiti naayat nga agdingdingig. Ket ulitek manen inakablawan or rebelated din. Iti lolong ti estudyante nga ni Maui Gabriel nga ni Mr. Graciano Lucas nga nagselebrar ti birthday na iti napalabas nga lawas. Ken kastamit din kablawak iti Solano family from Lawag City kini Mr. Richard P. Solano and Mary Jane Solano. Merry Christmas kanyayo. Ken kastamit din ti kabsat ko nga birthday tatangal daw ni Tarsila Buena Castro. Happy birthday, Madam Tarsila. Merry Christmas. And more birthdays. Good luck and good health always. Sir. So, supposed to be kadet yung aldaw kat intay manin kuma ituloy deti discussions tayo regarding iti Bill of Rights. But then again, take ko nakarod sir nga we have to adjust also deto'y topiko tayo kadagiti banag makapektar dagiti biyag dagiti nayat nga dungdungeg kadagiti programa sir. Ket kunak isorti kunak sir ket maybe we can have the discussions regarding the legal basis on the conduct of holidays or yung ating observance of our holidays. And at the same time, what's the reason behind the granting of that 13-month pay? So makita tayo ngamin kita social media dadagiti banag nga panagsisinong bat no kasano ba ngamin nga siyempre all of us would also all yung mga ating mga officials before who serve the government would want also to have that credit regarding the granting of this 13-month pay, how it started. So hopefully today we will be able to explain it to our listeners para kahit paano maliwanagan din sila. And then what's really the basis? Why is it that what's the very purpose of the granting of that 13-month pay? So ano rin kaya yung basis? So do we have, is it required under the labor code or for the private employees? And yung tanong din is it the labor code requiring payment of this 13-month pay also applicable to government employees? Kasi nakikita natin ang daming nagpo-post ng mga government employees na receiving side by side bonuses during the month of December. Okay, so sasagutin natin ngayon so we can also yung ating mga tagapakinig pwede rin silang magtanong regarding our topic today or somehow they can suggest the other topics that maybe we can include it in the succeeding weeks to come. So, unang-una, gaya ng sinabi ko, as much as I want really to speak yung diretso sa ating Iloco, kaya lang, gaya ng merong nang nag-comment sa akin one time na if we can make it in English or Tagalog, because the coverage of your program, sir, it even reach overseas. So that's the reason why maybe in the course of my explanation, it will be in Filipino or English. But then again, bottom line is that we really wanted to reach out more people as to giving, sharing my legal knowledge on some relevant issues that affects us today. So, unang-una, yung sabi ko nga, yung granting of these legal holidays. So, it really, we have this, the basis
of this is actually Administrative Code of 1987 or the Executive Order number 292, which was later amended by Republic Act number 9849. So there are actually regarded to as regular holidays in a year. So pag napansin mo, that would include Christmas Day, December 25, and of course yung ating New Year's Day and Rizal Day on December 30. Kasi ang magkaiba, ang ating, pag sinabi kasi nating regular holiday under the labor code, iba kasi ang bayad. Okay, when you work on a regular holiday. Okay, so we also have this what we call nationwide special holidays. Hindi ko nababanggitin lahat ng regular holidays. Yung lang holidays na we are affected this month of December and January kasi alam ko maraming nag-bill nito. So we have this what we call, yun nga yung sinabi ko kanina, actually when you talk about regular holidays in a year, parang 12 yata yung regular holidays natin. Okay, so and we have 3 special holidays. And of course, there is a when the president or there are local holidays, these are declared to be special holidays. Kasi when you talk about the labor code, ang siguro on the part of the students, hindi sila masyadong apektado dito. Kasi nga, ang importante na lang naman sa mga bata is if wala silang pasok, so they are free. They are not required to attend to their classes. Yun lang yung effect. But when it comes to sa mga taong who are already working, this especially in the private sector, this really matters. Kasi when you work on a regular holidays, like for example, Christmas Day, di ba po? When you work on a Christmas Day, there is a premium pay for that. Okay, so may additional ano yan. When you work on a regular holiday, so you will be paid for that. And more especially when that falls on scheduled rest day, like for example, it falls on a Sunday. That's your scheduled rest day. So your regular wage would reach up to 260% of your regular wage that you are receiving. So maraming impact yan. Kaya siguro, kaya nga minsan, di ba sir, naririnig natin yung mga employers na umahangal, lalo kung ang gobyerno ay laging nagde-declare ng holidays. Okay, so pag sa mga pribadong sector, they are greatly affected because they are like halimbawa, hindi sila nagtrabaho but you still have to pay them. Diba? So on their part, ano yun, it's parang bawas yun sa productivity ng company. So the part of sa government siguro, because the government employees and officials are not covered by the labor code, yun din ang lagi nating tatandaan, na yung labor code, it only applies to the private sector. Okay, so sa ano lang yan, it applies only to the government sector, to the private sectors. So there are also those who are working in the private sector or excluded from this, which include managerial employees, yung ating mga employees na nagtatrabaho sa isang establishment having not more than 10 workers. So walang silang sinasabing holiday pay ang mga yan, or yung mga domestic helpers, ating mga field personnel. So those are excluded from
the payment of holiday pay. Kaya kung napapansin mo, di ba, may mga nagre-report sa DOLE. Although I'm not the right person to discuss this matter kasi hindi naman ako galing sa DOLE. But then again, I am just sharing my simple thoughts on labor na we have also studied during our College of Law days. So when you talk about, yun nga, yung sabi ko nga sa inyo, yung kasi when you talk about holiday, that is unwork day. So hindi yan magtatrabaho. So minsan, di ba, may naririnig kayo na kami nga na nagtatrabaho dito sa establishment na to, hindi kami wala kaming sinasabing holiday. So pag sinabi niyang ganun, mapapaisip ka, bakit kaya? So yun nga yung sabi ko kanina na when the establishment does not have more than 10 workers, so they do not have holiday, and they do not have what we call also holiday pay. Okay, so kung tumutulong ka sa negosyo na kulang not more than 10 workers ang meron sa business establishment na yan, so they are excluded from the payment of holiday pay, or they are not covered by these holidays. And also with ito kasing sinabi dito na government employees, ito kasi ang dinidiscuss natin are the regular legal holidays under the labor code. Although dun sa ating iba naman kasi ang nag-govern sa ating mga government employees. So when you talk about government employees, of course, we are governed by the Civil Service Commission. Okay, so governed kami ng civil service, and also the granting of this 13-month pay and other forms of bonuses are covered by the Commission on Audit. So karamihan din, mandato yan ng batas. Kaya na-observe ninyo na bakit sila sa gobyerno meron, tayo wala. Okay, baka yan ang tanong ng karamihan. Okay, so yun nga yung just like what I've told a while ago, yung ating labor code, it only applies, generally speaking, applies only to private employees. And okay, yun yung ating speaking of holidays, Abogado, regular and special regular holidays and the special holidays. Anya tinagdiferensyaan dito, by the way, Abogado, ti regular and special holidays. Okay, so when you, kasi ang ating labor code, ang kasing patakaran niya dito is no work no pay. Diba sir, yung ating is no work no pay. So kaya nga ako saludo rin ako sa mga taong nagtatrabaho sa probadong sektor, kasi talaga namang pag tiningnan mo yung ating labor code, what is required is only a rest day. So rest day meaning isang araw lang in a week. Diba? Yung mga iba nga nagsasabi lalo sa private sector, sinasabi nila yung rest day nila is only Sunday or isa lang sa isang week. Diba? Unlike but of course it depends upon the company. But what is only required under the labor code is isang araw lang sa isang linggo yung rest day. So but it's also the option of the company if they want their employees to have 2-day rest day. So it is more beneficial to the employees. So if that is the choice of the company, so mas maganda na 2 days, beneficial to the employees. So hindi na yan kine-question ng law. So going back to your question, sir, no, regarding dito sa kaibahan ng ating tinatawag na regular holidays and special holidays. Dahil nga yung sabi ko nga no work no pay. So pag kasing hindi ka nagtrabaho, di ba, it is a declared special holiday, di ka nagtrabaho, no work no pay. So pag hindi ka nagtrabaho na special holiday,
wala kang sahod. Okay? So, wala kang sahod na tatanggapin. So, when you talk about regular holidays, pag nagtrabaho ka on December 25 to Christmas Day, isa kang security guard, nagtrabaho ka on a regular holiday. So, pag regular holiday, meron kang tinatawag na overtime pay. Okay, sa pag-render mo ng yung pag nagtrabaho ko on that day, may computation yan as provided for in the labor. Makikita mo yan when you look into the website of the sa ating attorney, is it the company who will prescribe no agtrabaho ka iti regular holidays kasi dadan sa employer in the private sector nga digiti employer da nga agtrabaho during holidays, double pay. Kapo bagado now ti saludsod. Tama ka dyan, sir. So it falls on a holiday. Oo. So that would be twice. Okay, double your pay. So paano na yan if it also falls on a rest day? Halimbawa, rest day mo nga Sunday, di ba? Or yung declared rest day mo is Monday, bukas. And sa holiday, and you are required to or you reported to work. Kasi yung nature ng work mo ay kailangan mong present, most especially during holidays, lang yung mga nagtatrabaho sa mall. Okay, so yan would they will get 2 times of their regular pay. So 200% na yon sa basic pay nila, plus pag it falls on their rest day, kasi doon sa scheduled rest nila is a Monday, which is, di ba, required nga tayong may rest day in a week. So rest day mo pa plus holiday, and then pumasok ka, so you will be receiving 200% of your basic plus 30%. So yung total nandiyan is 230%. So like for example, your daily rate is sabihin natin 300. So I am not particular with how much is that minimum wage na ngayon or daily rate. So for example, 300. So magiging 600 yung matatanggap mo plus 30% of that. So your base rate on a regular holiday plus rest day, you will receive around 780 pesos on that day. So yung pag halimbawa sabi ng company kailangan mong mag-extend, di ba? Kailangan mo mag-extend kasi yung karelyebo mo hindi siya pumasok, so that would again be a overtime pay because it is exceeding 8 hours. So yung 780 multiply mo yung 30% of your regular holiday rate, madadagdagan pa yun. Okay, so yun yung I am not particular, pero yan yung maalala ko when it comes to the pay, yung sa pagdating sa payment. But then again, if you want to get the exact computation for this, you can just go to the website of DOLE. Okay, so ito lang kasi it's a general knowledge, kasi pag diniscuss na natin lahat ang tungkol sa ating labor standard. Ito kasing labor code natin, it's divided into 2 books. We have this what we call labor standards and labor relations. So ang labor standard, it's more on the benefits. Okay, that the employees are receiving from their employer. Yan ang discussion ng ating labor standards. It talks about the benefits that are receiving by all employees, whether it is for profit or non-profit.
siguro narinig ng iba, bakit kasali ang non-profit? Di ba meron tayong mga non-profit organizations? So, i-benefit is a non-profit organization. They, as employers, they are required to pay their employees. Kasi di ba may mga non-government organizations, may empleyado din sila. So, yung for-profit and non-profit. So, when you talk about non-profit, that does not mean that they do not because they do not have profit. They are not required to pay their employees. Hindi yun totoo. Kasi ang profit lang na sinasabi dito ay kung sinong tatanggap sa kanilang sa income ng isang kumpanya or korporasyon. Ang non-profit na example na natin ay mga school. Diba? Mga non-stock non-profit yan. So it's not a license for companies or any organization nga saan nga mated iti makunkunang regular holiday pay iti empleyado na no saan niya kumikita wenno saan niya agganganan siya. Well, attorney, we will expand further on that. May panggap kayo nga incentives or benefits na iti empleyado. At nakapimpintas, it's a relevant issue and discussion for the information of our listeners. Kinagpation na po abogado at dapat dito nag-text dito yan nga kayat na iti may danon iti problema na pagasiknam diti dating trabaho na idanon dito amin dito ay kalpasan man diti palagip tayo mani po diti technical studio. Sika Ken Tilinteg. Aksyon! Radyo! Dumdumngeg kayo, iti DCJC, Aksyon Radio Worldwide. You better watch out, you better listen, you better smart, I'm telling you now. Action Roger's coming to town. He's making a list and checking it twice. Gonna find out who's listening or not. Action Roger's coming to town. He sees you when you're listening. He knows if you're not. He knows if you've been loyal. So be good and take the goods. Oh, you better watch out, you better listen, you better smart, I'm telling you now, DCJ's is coming to town. Oh, you better watch out, you better listen, you better smart, I'm telling you now, Action Roger's coming to town. Action Roger's coming to town. Okay, oras yan ti programa tiyo ti Sika Ken Tilinteg with our professor and lecturer pagasiknan ti paglintigan is Attorney El Reneo Kid Ruiz Castro. May isa pong account executive ti Development Bank of the Philippines and lecturer ti Criminal Justice System iti Northwestern University. Alas 2:43. Usapang pang kalusugan by iCure Coffee. Kalusugan mo, protektado. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Star Wax Wax. Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax, the #1 floor wax. Andaan waterproof formula. Sibugan man ititanom, agsubliti sila pititatar. Star Wax Wax. Kitang na
Starwax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Pride Bar Blue. Hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power widener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. labanan pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Narito na ang mga nakasubok ng iCured Coffee 18-in-1 at iCured 750mg capsule. Ako po si Danilo Valera, taga Dolores Abra, 38 years old. Mataas po ang aking uric acid at hirap ako sa pagtulog sa gabi dahil sumasakit ang aking mga kasukasuan. Narinig ko sa radyo na magandang panlinis sa loob ng katawan ng iCure Capsule 750mg. 1 week pa lang akong gumagamit, umayos na ang aking pagtulog at naging normal ang aking pagdumi nung sinabayan ko ng pag-inom ng iCure Coffee 18-in-1. Kaya kayo mga kababayan ko, hindi kayo magsisisi sa pag-inom ng iCure Coffee 18-in-1. Maganda siyang panlinis ng katawan. Kaya bili na ng iCured Coffee 18-in-1 at iCured 750mg capsule. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Chance mo manalo ng 1 million pesos sa NBC Milyones, NBC Milyones. Chance mo manalo ng 1 million pesos sa NBC Milyones, NBC Milyones. Makatapos ang 10 linggo ng paghulog ng mga entries, libu-libong piso na ang naipamigay nationwide sa mga weekly draws. Iisa na lamang ang ating hinihintay. Sino ang susunod nating milyonaryo sa MBC Milyones? Mapapanood live sa DZRH News Television ngayong December 28, Miyerkules, alas 2:30 ng hapon. MBC Milyones. Brought to you by Pride Detergent, Unique Toothpaste, Smart Dishwashing, Starwax Floor Wax, Shield Bath Soap, Charm Fabcon, White Rose Papaya Soap, Guard Anti-Dandruff Shampoo with Conditioner, San Miguel Pale Pilsen, and Cobra Energy Drink. Drink responsibly. Promo period is on October 1 to December 15, 2023. Per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 176040 Series of 2023. Aksyon! Radyo! iCured Coffee 18-in-1. iCured Coffee 18-in-1. Magandang araw, ako si Sefa Galang, taga Cabugao, Ilocos Sur. Dati po akong nahihirapan sa pagtulog at hirap sa pagdumi. Inirepair po itong iCure 18-in-1 ng kaibigan ko at sa loob lang 3 araw na pag-inom ng iCure 18-in-1 ay bumalik ang aking magandang pagtulog at naging normal din ang aking pagdumi. Kaya salamat sa iCure 18-in-1. iCured Coffee 18-in-1. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
Sika Ken Tilinteg. Okay, dahil na palabas pada pulgit siyamin nga minutos ti oras tayo nga alas 2. Damdamigig pa lang po di programa Sika Ken Tilinteg with our lecturer and professor Attorney El Reneo Kid Ruiz Castro. Ang pagsasaritam tayo po may panggap ti holiday pay, 13-month pay, kaya dumapay ng incentive ng empleyado nga maipaay kadakwada during holidays. Nga may basar ken may lubog iti labor code of the Philippines. Nadakamat yun iti nasapsapa kong daway may panggap ka iti differentiation ti special non-working holiday and regular holidays. Kaya't nugay mi special holidays nga saan ka mapanagtrabaho, no work, no pay, ti pakay-aplikaran na rijay. No saan ka nga sumrek, awan nga rod iti sweldo. Ngayon, no regular holidays, kaya't nag-fall kalijay na ituling ko mga kasla panag day off kasla kasjay. Ngayon, simrek ka iti trabaho, at da iti nayon na. I think there are some companies nga may ipa iti double pay kaya iti empleyado na kem da dumapay. Apo bagado please, continue our discussion may panggap kaya iti nga incentives and benefits, most especially in the private sector. Yes, sir. Yeah. Kahit ko pa nga lawlawagan, I want to make it clear that the applicability of these labor standards as provided for in the labor code it applies to all employees in all types of establishments. So whether that establishment is for profit or not for profit. Kasi siguro yung iba, bakit included ang not for profit? So example na yan ng non-profit organization would be a school. Kasi ang for profit meaning there are stockholders, korporasyon yan na may may-ari. Okay, na yung may-ari, kung may kita ang kumpanya, doon sa may-ari pupunta. Pero when you talk about non-profit organizations like schools, non-stock, non-profit yan. So, where will their, the profit will not go to somebody else, but it goes back to that non-profit organization to be used by that non-profit organization pag-improve ng eskwelahan, like for example, ganon. But then again, does not mean that they are not required to follow these labor standards. Kaya pumunta ka sa eskwelahan, di ba, binabayaran din nilang kanilang empleyado. Okay, so yun lang yung gusto kong liwanagin, yung example ng non-profit. So yung tanong kanina na it pertains to yung payment of 13-month pay, ko na dito nga ada ka disungsung batan ti employer nga dinakaited ti 13-month on or before December 25 adda kasi what is mandated under the law is that it should be given one half of the required 13-month pay. It should be given before the opening of the regular school year. So that is in May, tama po ba? And the other half on or before the 24th day of December of every year. So unless it is otherwise provided for in the collective bargaining agreement or any other forms of agreement like employment contract. Kaya lang kasi yung sinabi natin na on or before December 25, ang sinasabi dito kasi na if otherwise provided by the CBA, siguro mas favorable pa ang binibigay ng kumpanya. So kung mas favorable to the employees ang binibigay ng kumpanya or sa kanilang employment contract ay mas maganda kaysa yung binibigay na standard which is 1/2 sa May and 1/2 sa December. Yung company pala is binibigay na niya yung 13-month pay as early as November. So yung batas natin, hindi na niya question yun. Pero yung tanong mo kasi na it was not yet given before December 25, violation na yun. Okay, of Labor Advisory number 12. Okay, series of 2013. Diba? So dapat it should not be paid. It should, as a general rule,
13-month pay should be paid not later than December 24 of every year. Okay, so not later than December 24 of every year. Kaya lang kung yung company mo ay nagbigay na nung May, so yung half niya ibibigay niya rin dapat on or before the 24th of December of every year. Okay. So yes sir. Pero kung yung company ay nagbibigay as early as November, kung that is more beneficial to the employees, so i-allow yan ng batas. Kaya yung tanong niya, totally wala pa daw nibigay. So hindi pwede yun. You can report to the DOLE. Okay, you can always make a report to the DOLE. Ang tanong naman siguro next nito is that, does it require that there should be the presence of a lawyer? Hindi rin. Pwede ka lang mag-fill up ng form. Meron silang parang, how we call this, gawa ka lang ng report with the DOLE. Bahala na silang tutulong sa inyo. So, it is not, hindi naman nire-require always na there is a presence of a lawyer pag mga labor matters. Okay. And how about abogado? This is not about holidays but regular pays. Nga naladaw ng agpasweldo, and then nakita kami dito yung action nito Apo aksyon radyo ti problema nalado agpasweldo dito yung boss mi. Saan lang nalado agpasweldo nadoktalan mi pay nga dandani makatawainin nga saan nagbaybayad ti SSS premium mi kunana dito Nagayan ni. Grabe met dito any reaction please, abogado? Okay, so definitely that is a violation. So we are making these lectures for us to be aware na yung ating mga karapatan. So then again, knowing now that ito kasi obvious naman na mayroong violation ang ating employer na yan. So what you're going to do, just like what I told a while ago, it is not mandatory also that you there is this presence of a lawyer sa pagpunta mo sa DOLE. You can always approach them to make the necessary report for them to make the necessary recommendations of what actions to be done. So with that, yung hindi nagbibigay ng pasahod and then hindi rin nagre-remit ng SSS, meron ng corresponding penalty provided for under the SSS law. Meron yang penalty na obligasyon ng may mga penalties yan aside from other penalties accorded to by law, na hindi lang yung penalty on monetary penalty or monetary obligation na babayaran kasi that is already, they are already in default and the payment. But then again, meron pang other baka pwede rin sa kanila yan, mga revocation of their licenses or permits. Okay. Total aksesaro namin that other problems that we are now encountering based on our Facebook account. Kas kumangkin ni Dangan Loperoli kunana. Attorney resign na kon ti dating trabaho. Salud sodek ma'am. Numabalin ko kadi pa lang singirem dito isandang inted para kanyak like double pay, hustle pay, incentive kunana apo ito taga dito account na kaya tagay jay agidnegyan jela nagilyan laon yun ngem taga Kalinga apayaw isuna apo bugado apo nakadayo tayo yes, na sir. Yes sir, definitely there is a response. You can still ask for the payment, yung mga monetary obligation ng company, which include the payment of your 13-month pay which you were not able to collect. So provided that you have to comply with company policies, like for example, there should be a clearance. You still need to secure a clearance. So you need to secure a clearance from the company na wala kang financial obligations with them
So pwede mo definitely you can get your DJ back pay nga dapat nga bayadan deta nga kumpanya, but then again provided you were able to secure a clearance. Baka kasi unang-una baka naman meron kang financial obligations with them na you were not able to settle, so ibabawas yun bago mo makuha. Okay, so but definitely then again, just like what I've told you, you are the company or the employer is liable to give what is due to you kasi pinagpaguran mo yan. Okay, at the follow-up na kami dito, Attorney Kat, siguro dito kat dating supervisor iti security agency dito itiin tayo pa ng intunar dito isarsarita na dati nga taok ko na may sasaludsod ko Attorney at dapay kadisang sungbatan ti employer nga dinakaited ti 13-month pay on or before December 25. Ngamin dito dating nga taok ko na awan kanupay awan pay 13-month pay da. Attorney, thanks kuna na dito. When sir, dapat ngamin digito yung kastoy nga no handa nga talaga pay digito ngamin nimbag mo that we have this kind of program kasi this is also information dissemination to our listeners that wag kayong mahiya na you approach the appropriate agency which will resolve your issue. Hindi naman lagi na gaya ng sabi ko, does not always require the presence of a lawyer. Siguro ang kulang lang is yung proper guidance and how you resolve legal issues. Like in your case, diba, issue yan ng 13-month pay. So you can always go to the DOLE. Meron lang form na fill upan mo doon and then will make the necessary investigation to resolve the matter. So yun ang pwede kong i-advise. But definitely, based on your statements, the employer is liable. Okay. So the employer is liable because as mandated by law, 13-month pay should be paid on or before December 24 of every year. Or it can be earlier if that is more beneficial to the employees. But if that is detrimental because it will be, like for example, beyond December 24, that's already an issue that it should be reported to appropriate agency. In this case, it would be reported to DOLE. And ti palag-obserbar tayo kini Danggan Lope at may isang security guard agpepeso niya dating supervisor ti security guard ta kunana. Yes sir, dati nag supervisor ti security agency kunana. So speaking about security guards, dagiti sakit dagiti pronti pagka problema ti non-payment of SSS premiums can other benefits da kas kadito napta nga reactor tayo iti Facebook apabugato. Yes sir. Actually, ito na lang kasi ang bottom line regarding also our employers. So, as much as we want to earn much for our respective company, diba? Sino ba yung nagtatrabaho para sa ikabuti ng ating kumpanya, diba? Mga tao. So, dapat naman yung give what is due to them. So, what is mandated by law, you provide it to them. Very basic yun Because in violation, of the labor standards or the provision of the appropriate what is legally required for you to provide to your employees, you're in violation of law, pwede kang mananagot. Managot ka sa batas. So another thing also, bonus na yung meron kang magandang mga empleyado, di ba? Siguro yung mga fast turnovers din ng kanilang empleyado, it's because they are not giving what is right. Meron na ngang required ng batas, di ba? Dapat you need to comply it. Hindi mo na nga binibigyan ng extra mile, kumbaga, hindi ka na nga nag-e-effort na dagdagan yung kanilang benepisyo. But then again, kahit man lang sana tumupad ka doon sa what is mandated by law. Yun lang yun.
isipin mo na lang, ikaw kaya yung nasa position nila na hindi rin pinapasahod ng maayos. So how does it feel, di ba? So yun Correct. lang naman yung ating ano. But at the end of the day, if you are doing also what is right to your workers, definitely they will return it back to you in 1,000 folds. Maybe it not be in a monetary form. Siguro konsensahin na lang natin sila kasi hindi nila nararamdaman. Konsensahin na lang natin sila na yun nga, yung hindi na sana natin kailangang makonsensya kasi may batas nga eh. Kasi once you are in violation, there is an appropriate sanction to you. Sana doon matakot ka na. Okay, yung sigurong pangongkonsensya namin is pwede kang magbigay ng mas sobra doon sa what is mandated by law. Kasi pag sinobrahan mo yan, mas malaki din ang balik sa yung negosyo. Okay, bisa pa dito ni Apo kusla ag challenge meten Apo abogado. Ano nga ta Apo abogado ken Action Radio nga mangbuangay kayo iti grupo nga mangilabam ti kalintegan dagiti trabahador kuna namet dito yan. Actually, dito man pala nga issue tayo nagadot reaction na po abogado. So meaning adot interesado may panggipiti dito Well, makarelate da nga min sir kasi syempre it affects them personally. So siguro ito yung talagang they are directly affected. Kasi di kita may didiskusyonon tayo, iti may panggap, iti Bill of Rights, adamot no handamot nga commit iti may krimen, so, or their families were not yet involved situation, so kaya hindi rin sila makarelate siguro. But then again, with this, siyempre, baktedo sila sir, kasi lahat ng mga tao naman, kailangan ng pera para pambuhay sa pamilya, kailangan magtrabaho, daily siguro ito daily concerns na hindi nila nailalabas, so they can only bring it when they have these kinds of program na nilalabas nilang kanilang problema. So then again, kung yung we will organize, hindi rin kasi meron tayong tinatawag na mga labor unions. Okay, and we will discuss further on this. May panggiba po iti benepisyo ken insentibo iti empleyado, especially IT private sector based on labor law and labor code. Kalpasan man pa iti palagipto Manipod Technical Studio. Sika Ken Tilinteg. Aksyon! Radyo! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Beno kakailyam na umadaro po ni Tiraktos tayo may panggap iti dito yung discussion ti programa tayo si Kakem Tilinteg. Oras tayo alas 3:07. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Magandang araw sa ating lahat. Ako si Christian James, 22 years old at kasalukuyang naninirahan sa Rojas, Isabela. Nais ko lang ipabatid sa inyo ang bisa at kagalingang nakuha ko sa paggamit ng iCure products. Matagal ko nang dinadanas ang sakit na asma at tuwing dadalahikin ako ng panghihina at hirap sa paghinga, kinakailangan ko pang gumamit ng mga inhaler para lamang maibsan ang ganitong uri ng sakit. Pero nang subukan kong gumamit ng mga produkto ni iCure, lalo na ang kanilang iCure Supreme Coffee, kasabay ang pag-inom ng iCure capsule, nabawasan na ang aking panghihina. Hindi ko na kailangan pang bumili at gumamit ng iba't ibang klaseng inhaler na kung susumahi talagang magastos. Kaya mga kababayan, bata man o matanda, well recommended ko ang produkto ni iCure, lalo tigit ang kanilang iCure Supreme Coffee at ang kanilang iCure capsule. Manipod, iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Kasta no Smart iti Dishwashing Paste at a double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo,
Smart dishwashing paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F Fulvic Minerals. Food for the cell. Nasubukan ko kung minsan ako'y nasugatan na year dito sa aking balad. Ang ginawa ko po ay pinapatakaw lang ng pulbit. Napakabilis maghilong ng sugat. Sa ramdam ko ay napakaganda po sa katawan. Ako'y maagang magising, nakakapagtrabaho. Kung masyadad ko ngayon, ako'y nang-aari pa si Palayan. Gusto ko rin ko po, 6 na patano ang gulang. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Lawag City, matatagpuan sa General Segundo Avenue, Barangay 13, Bacara Road National Road, in front Macdo, Bacara Road. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Aksyon! Radyo! Dating oras kasagsalat ka na kayo ni Doc Herbal Coffee. Available 89-in-1 Insulin Plus, can 21-in-1 with collagen and glutathione. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Usapang pangkalusugan by iCure Coffee. Kalusugan mo, protektado. Starwax, Starwax, wax. Starwax, Starwax, wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Starwax, Starwax, wax. Kitang na to the max. Starwax, the #1 floor wax. Andaan waterproof formula. Sibukan man itinanom, nagsubiti sila pititatar. Starwax, Starwax, wax. Kitang na to the max, max, max. Starwax floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pride Bar Blue, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para itibado nga ka-bloom itibanglo, padasan iti Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Ball, bangong gumagabloom. Charm Fat Ball, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh technology. Badugit ka-bloom itibanglo. Charm Fat Ball, bangong gumagabloom. Charm Fat Ball, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
iCure 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750 mg. Ako po si Nicole Artates, taga Santo Domingo, Ilocos Sur. May bukol ako sa likod, natakot ako magpa-opera. May nakapagrekomenda sa akin na gumamit ng iCure Capsule 750 mg. Unang linggo pa lang ng paggamit ko ng iCure Capsule 750 mg. Naramdaman ko na ang aking kaginhawaan ng aking katawan. Kaya kayo, subukan nyo nang gumamit ng iCure Capsule 750 mg. Maganda talaga siya. iCure 750 mg. 12 pesos lang. Bili na! Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. May the spirit of Christmas bring us more reasons to rejoice and be grateful for the prosperity we are fortunate to experience every day. Shapi Gobernadorio Matthew Marcos Manoto. Narima Pasko ken nagasat abaro at awin. Dahito yung kablaw ket manipod kini Governor Matthew Marcos Manoto ket Provincial Government of Ilocos Norte. Wow! One item left na lang daw! Pero zero sold naman sa seller profile. Teka! Baka online shopping scam yan! Tandaan, i-legit check bago mag-send money para G-Safe tayo. A security reminder from GCash, supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Chance mo manalo ng 1 million pesos sa NBC Milyones, NBC Milyones. Chance mo manalo ng 1 million pesos sa NBC Milyones, NBC Milyones. Makatapos ang 10 linggo ng paghulog ng mga entries, libu-libong piso na ang naipamigay nationwide sa mga weekly draws. Iisa na lamang ang ating inihintay. Sino ang susunod nating milyonaryo sa MBC Milyones? Mapapanood live sa DZRH News Television ngayong December 28, Miyerkules, alas 2:30 ng hapon. MBC Milyones. Brought to you by Pride Detergent, Unique Toothpaste, Smart Dishwashing, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Charm Fabcon, White Rose Papaya Soap, Guard Anti-Dandruff Shampoo with Conditioner, San Miguel Pale Pilsen, and Cobra Energy Drink. Drink responsibly. Promo period is on October 1 to December 15, 2023. Per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 176040 Series of 2023. Sika Ken Tilinteg. Maraming salamat. Dapat sa nabatbati sa 10 minutos ti programa tayo. Ado po iti reactions tayo iti Facebook. Ken dito'y cellphone tayo po may panggap iti dito yung issue. Dito man pelang iti discussion tayo po with attorney Kid nga nagado iti reactions. Umuna dito cellphone tayo po dito na oding nga naawat tayo. Ibasa tayo man na po into to. Attorney Ken Action Lando anya nga tanong mga organize kayo ti grupo nga tumulong kaligiti saan nya mapapasilduan nga osto ken awam dagiti might ited nga other benefits dagiti empleyado galo iti pribado nga sektor kuna na neto well, kung natin yung experience natin yung dakil responsibilities natin. But for purposes of personal reaction, kaya ito yung professor tayo po and lecturer of this program as a lawyer, mabalin tila maala iti reaction na. And then, nagdantuman ti sa bali reaksyonen, may panggap dito yung Facebook tayo. Attorney, please. Okay, so, tiko na tayo, I mean, the right to self-organization, ayan, di panang buotay ti may isang organisasyon is guaranteed by the Bill of Rights. Okay, the Bill of Rights tayo nga right to form organization. And you know, when you talk about the right to self-organization is not only limited to unionism.
when you talk about unionism, it pertains to a union or association of employees who are employed to a particular company. So they are covered by the collective bargaining agreement. But then again, according to the law, okay, particularly under our labor code, the right to self-organization is not limited to unionism. So workers may also form or join association for the purposes of mutual aid and protection and for other legitimate purpose. So like for example, in your case, hindi ka naman na empleyado with that particular company. Yun nga, you encourage us to come up with an association. Siguro ang advice ko rito is that you first approach DOLE. Ano ba yung mga legitimate workers association that we have in the area? Yun na lang yung i-empower natin. Okay, so when you talk about empowering, di ba, di ko alam kung meron bang samahan ng mga manggagawang Ilocano, mga ganon, dito sa Ilocos Norte. So those are the organizations that we will be, meron yan, I know for a fact meron yan, hindi lang tayo aware of that. So maybe we can ask DOLE if we have that. So pwede siguro that you will become a member of that association for you to have also protection, okay, or to bring out your concerns regarding labor standards and relations. Like for example, yan, issue ng mga tamang pagtrato sa mga manggagawang Pilipino. Meron yan, I'm sure there is. So it is hindi na siguro kailangan na kami ni Sir Lando yung mag-initiate to come up with this. Siguro nandito lang kami to create awareness that we have these kinds of organizations para to bring in the concerns of the affected members. Okay? Affected members, doon sila makikipag kami na lang yung sigurong tutulong na to bring this matter to appropriate government agencies. So alam ko meron yan, sir, mga samahan na kaya lang hindi lang siguro just as active as what we have in the NCR. Diba? Sa NCR kasi masyado silang doon naman masyadong agresibo. Dito siguro hindi lang siya ganun ka-agresibo, but then again baka meron dito sa local. Para yung sigurong mag-create parang malabo kasi unang-una siyempre ako din, we am working the government, so meron kasing limitations as to involvement into these kinds of activities. Sorry for that, but then again I can always be advisor, pwede pa, or you can consultant on that matter, on matters pertaining to the law. Pwede ko namang i-share yung aking insights regarding labor matters. So for now siguro the best thing or the advice that I can give is to approach DOLE. Kilalanin niyo po yung grupo ng mga maggagawa na meron tayo dito sa Ilocos. Yun na lang i-activate natin para yung matters na concern ninyo, you can bring those matters to that particular association na sila yung magiging daan para may parating sa ating gobyerno. But and if there are concerns of that particular association na kasali po kayo, na kailangan yun ng opinion ng isang abogado, so doon ka siguro ako papasok. And if there are things that you want also to reach, also show your coverage o yung ating membership for that matter, pwede rin siguro kay Sir Lando. Okay, through his program. So ganun na siguro. That's the best thing na nakikita kong paraan na we can help you also with your concerns. May ako ba, kung na po dito Facebook to yung abogado, well, with regards to the topic po today, very interesting po. Well, I'm listening right now at DCJC radio station po. Well, explainable po ang discussion po, just been easily cuts up what is being emphasized on the topic.
Thanks again po, Attorney. Great job po, Attorney. God bless. Kunana ni May Acoba from Lawag City, abogado. For reaction, please. Okay, sir. So, actually, these are matters na concerning every individual na they are directly affected. Kaya siguro, nagiging interesado rin yung ating mga listeners. So, then again, gaya ng sabi ko, hopefully, hindi lang ito yung time na kayo po ay makinig sa programang ito dahil yung very basic reason of the existence of these laws like labor code, it boils down to our constitutional rights. Nandun kasi sa constitutional rights natin yan. Right of a worker, okay, yung ating mga Bill of Rights, nandun din, yan, gaya na yan ng right to organization, nandun din sa ating Bill of Rights. So, yun lang, ginawa lang kasing enabling law or batas para itong mga kalapatan natin na provided for in the Constitution will be implemented. It will be made implementable. Okay. Yun lang po. And gapot na maobserbaran ti abogado ti kado nga reactions kaste na ko natin ado ti siguro nga pakasiknan da may panggapit rito or possibly adda iti kastoy nga sitwasyon dagiti nga reactions or reactors tayo isong endanon da dito programa tayo. Kaya't nga rod abogado, what is our best advice kariti maseknam no adadaman ba iti labor problems da kariti employers da or in their companies as a last guidance para kadakwada kariti programa to itinete malem please. Okay, so umuna DJ topic tayo regarding holidays. So we have to be aware that there is actually difference between regular holidays and special holidays. So when you talk about regular holidays, nandyan yan sa DOLE website kung ano ang mga declared regular holidays. Kasi pag regular holidays at pumasok ka, meron yang tinatawag na ibang rate yan, holiday pay. Okay, so if that falls on your regular, on your rest day, meron pang dagdag dyan. Okay, so when you talk about special holidays, lahat tayo masayang-masaya dahil wala tayong pasok. But then again, sa ating mga arawan, yung sahod, na no work, no pay, wala po silang sahod. Kaya we have to, yun nga yung sabi ko, we have to be compassionate also, na ramdam sana natin na kapag walang pasok, hindi lahat ay masaya. May mga taong sadyang apektado dahil dito. And we should also be sa government kasi dami kang naririnig na reklamo regarding sa pasahod. Okay, so we should be very grateful because we are only reporting 5 days a week. Pag special holiday, sumasahod ka pa rin. Sa private counterparts natin, what is mandated by the labor code is they only have 24 hours rest day. So that is equivalent to 1 day. Kaya yun din ang aking advice. And another thing, except of course yung ating mga uniform personnel, kasi ramdam ko rin sila na kahit nasabihin natin we're on a holiday, nandun sila nagtatrabaho. They have to keep peace, di ba? Like for example, dating mga PNP, shout out natin sila. Dahil sila, kahit na tayo, na kayo rin sir, di ba, sa media, na kahit sabihin natin na it's a holiday, you are still there working. So, saludo tayo sa mga nagre-report kahit bakasyon. Kaya tayo sa mga nasa gobyerno, wag masyado namang laging nagre-reklamo. Kasi unang-una, marami ng benepisyong binibigay ng ating gobyerno sa atin. And at the same time, dapat we should also compensate it with the higher, okay, yung with excellence naman sa trabaho. Kasi we are receiving more than what is being given in the private sectors that are mandated by the labor code. So, yun lang naman ang gusto kong iparating kasi ramdam mo rin yung iba na
lagi kang nagrereklamo, ganyan. Pag naririnig mo, kung sino pang mas na bibigyan ng maraming pahinga kasi special holidays, agad nang matutuwa ka. Pero pagdating sa private sectors na yung sahod nila is no work, no pay, malaking bagay na yun. Kasi magpahinga nga sila, pero wala naman talaga silang sasahurin on that day. So, yun. And another thing also dun sa concern, huwag tayong do not just keep it by yourself. So, nandito yung programa ni Sir Lando to bring out your concerns. So, we na-appreciate natin yung mga comments ninyo. Do not be shy to share your experiences, ganyan, or yung mga clarifications that you have in mind, or those clarifications that you want to ask to us, pwede dito sa program na to. And also, yun nga, trabaho namin sa gobyerno, di ba? Huwag kayong mahiya to approach DOLE on those matters. Meron sila yung agency that would assist you in your concern. Huwag kayong mahiya. It's our work. Trabaho nila din yan na i-address yung mga labor matters. As much as we want to come up with, yung i-organize natin, yung sabi nyo po na request ninyo, but then we have limitations also. So what I can advise you is that to reach out to DOLE, tanungin nyo po kung may association existing dito. So idaan nyo na lang po doon. So if you need po yung legal advice, okay, coming from me and my colleagues doon sa IBP. So, I will try my best also to bring this matter to them. Baka merong mga kasama kami na mas makatulong sa inyong concern. So, yun lang, sir. Okay. With that, Attorney, maraming salamat. Ket maobserbaran tayo nga talagang doti interesado based on reactions and comments. Iti personal nga cellphone tayo, kaya dito Facebook tayo. Kaya do pwede iti ng buhay-buhay ka na tayo. Iti dito yung balema. Maraming salamat once again, Attorney El Reneo, Kid Riz Castro. May isa pong lecturer ken professor iti dito yung programa tayo. Ibilang tayo nga iso ti lecturer tayo. And professor pangasiknan iti paglintigan na tap tinikas tayo may guide tayo. Kas kumapo ka dito yung labor laws based on our labor code of the Philippines. At maragsakan kami po abogado ket amomi adoti maragsakan kaya dito yung programa tayo man iti dito yung And lastly, Merry Christmas in advance po abogado Kate Castro. Thank you and good afternoon po. Yes, sir. Thank you much, sir. Thank you very much kadagiti nagpartisipar ka dito yung programa. Do not take ko nakaroon ulitak manan hangking nga mababain nga damag. Kasi as hanggat kaya, sasagutin namin ang inyong mga katanungan. So, advance Merry Christmas to all your listeners, sir. And have a good day. Okay po, Attorney. Thank you. Okay, lastly po, yak na lister iti na dumapayag boy-boya, manipod ya Hong Kong, ni Ma'am Remy Akdal, Action Lando, good afternoon, Merry Christmas, and watching, thank you Ma'am Remy Akdal, ni Ma'am Monica J.D. Marcelino, ni Flory Ranche, Ma'am Flory, good afternoon, and Merry Christmas, and ni Madam Berjo Jarvis of London, blessed Sunday morning and afternoon, Action Lando, God bless, and Merry Christmas. Ako na Danggan Lope Roli nang idandara na po kariti actions na. Maraming salamat itinagan ni Station Manager Attorney Nick Palasig, the Engineer Daryl Camarao, ni Jobson Duldulao, ken ni Ninyo Kim Asqueta. Toy ka-aksyon niya po nga Anchor Ma'am ti programa ni Action Rolando se itinagan pa ni Attorney El Reneo Kid Riz Castro. Maraming salamat. Good afternoon. Merry Christmas to one and all. Sika Ken Tilinteg. Aksyon! Radyo! Hi! Alexis Labrador po. Isa po akong radio commentator at naging masugid na user ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg. Noong una ay wala akong bilib, pero wika nga